Paano kung sa isang ordinaryong tawag lang sa telepono, maririnig mo ang mga kwentong parang imposible, mga himala, pero kasabay nito, may mga mabibigat na babala. Ayan, yan yung tatalakayin natin ngayon. Isang pambihirang salaysay na galing lang sa iisang pag-uusap. Isang kwentong susubok talaga sa pag-unawa natin sa pananampalataya at, well, sa kapangyarihan. Dito lahat nagsisimula eh. Sa isang pangungusap na di umano'y galing sa Diyos para sa isang manggagamot, si Narciso o Lalo. Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang gumagamot. Ang ibig sabihin nito, parang sinasabi na si Narciso ay isa lang instrumento, isang daluyan ng kapangyarihang mas malaki pa sa kanya. Okay, so isipin niyo yung eksena. May tumatawag. Sa kabilang linya, yung kaibigan niyang si Jaime, naninigig sa sobrang ginaw. Yung tawag na yon, hindi lang pala yon para pagalingin siya. Ito na rin yung magiging paraan para mabalikan lahat ng testimonya tungkol sa pambihirang kapangyarihan daw ni Narciso. Sige, umpisahan natin sa unang claim. Yung mismong paggaling ni Jaime sa telepono lang. So ayon na nga, sila yung nag-uusap tapos bigla na lang daw nawala yung panginginig ni Jamie. Ang pumalit? Grabe, naligo raw siya sa pawis. At para kay Narciso, yan na yung agarang preba. Sapat na daw ang boses niya sa telepono para mapagaling ang isang karamdaman. Ito yung pinakaunang piraso ng ebidensya sa kwento nila. Pero, hindi lang tungkol sa pagpapagaling ang laman ng testimonya. Dito na tayo papasok sa medyo mas madilim na parte. Yung di umano'y sinapit ng mga taong nagduda o kinutya siya. Unang halimbawa, galing pa mismo sa isang tao na aasahan mong mas bukas sa mga ganitong bagay, di ba? Isang pastor na nagngangalang Pat. Ang kwento, minaliit daw niya ng harapan yung kakayahan ni Narciso. Bakit ko siya kausapin, may tupak ako sa ulo? Dahil lang daw sa linyang yan, sa pangungutyang yan, doon na nagsimula ang lahat. Ayon sa salaysay, yan yung naging mitsa ng mga susunod pang mangyayari. So tingnan niyo yung timeline. Malinaw yung connection na gusto nilang ipakita. Unang araw nangutya, pagkalipas lang ng 5 araw, nahulog sa hagdanan. At ang resulta? Brain hemorrhage. Napakabilis ng sinasabing parusa. Sunod na kaso, mas personal pa. Si Pastor Payo. Hindi lang siya basta pastor, pinsan pa mismo ni Narciso. At ang kasalanan niya raw, sinabi lang niya sa iba na si Narciso ay tao lang din, na pwedeng magkamali. Parang simpleng pag-aalinlanan lang, di ba? Pero ayon sa kwento, yun yung nagdala sa kanya sa matinding kahinihinatnan. Pinapatibay nito yung pattern na kahit anong pagdududa, may katapat. At hindi pa dyan natatapos. Mula sa mga pastor, lumalapit na yung epekto. Umaabot na sa mga kapitbahay at pati sa pamilya mismo ni Jaime, yung kausap niya sa telepono. Tingnan natin tong dalawang kapitbahay. Si Annabel, sinigawan daw si Narciso sa telepono, 3 araw lang, high blood attack. Si Manning naman nagsalita ng masama laban sa kanya, nagkasakit at namatay ng Sabado, eksakto sa araw na sinabi raw. Ang lala ng mga detalye, no? Ito, grabe to. Ito mismo yung hamon na binitawan ni Narciso kay Jaime tungkol sa mga kamag-anak nitong nagsasalita laban sa kanya. Parang sinabi niyang, sige, tingnan natin kung hindi sila tamaan. Kapag hindi, tawagin mo kung sinungaling. Ipinusta niya yung sarili niyang kredibilidad. At ang naging sagot daw sa hamon na yan, isang malakas na kidlat. Mula sa langit, tumama raw mismo sa bahay ng mga kamag-anak ni Jaime. Siyempre, napilitan silang tumakas. So kung iniisip nyo na hanggang sa buhay at kamatayan lang ng tao ang kapangyarihan, well, isipin nyo ulit. Kasi dito, yung mga kwento lumalaki pa, patungo sa pagkontrol naman sa kalikasan. Kaya mo bang baguhin ang panahon gamit lang ang salita? Yan yung tanong na magdadala sa atin sa pinakadramatikong bahagi ng buong testimonyo. Isang kwento tungkol sa isang search and rescue mission sa gitna ng isang matinding bagyo. So heto yung sitwasyon, may bagyo, si Typhoon Botsoy. Dahil dyan, natigil ang paghanap sa isang nawawalang tao. Desperado na sila, at sa puntong iyon, hinilingan daw si Narciso na gumawa ng paraan. Ito raw yung mga ginawa niya. Nagseremonya sa tabi ng dagat. Tapos, sa telepono lang ulit, nagbigay siya ng utos, hindi pakiusap pa. Utos. Inutusan daw niya yung bagyong Botsoy na limiko papuntang Pacific. At ang resulta, ayon sa testimonya, parang isang milagrong nasaksihan ng lahat.
Tingnan nyo yung comparison. Yung official forecast, tatama sa Surigao ng alas 10. Pero pagsapit ng alas 10, ang balita, bigla raw lumiko yung bagyo. Naging usap-usapan daw sa buong bayan yung taong nagpaliko ng bagyo. At para tapusin ang lahat, nagiwan si Narciso ng isang direktang mensahe. Parang final warning para sa lahat ng makakarinig. Napakatapang ng hamon na to, di ba? Kaya kong durugin ang paniniwala ninyo. Kaya kong sunugin ang Biblia niyo sa mga paliwanag ko. Parang sinasabi niya mas mataas pa sa nakasanayan ng pag-unawa niya. So dito niya inilatag lahat. Sinasabi niyang nakikita niya raw yung kasalanan ng mga buhay at patay. Nadaan-daan na raw yung naparusahan dahil sa pagdududa. At nag-iwan siya ng isang prangkong babala sa mga bagong nakikinig. Kung hindi kayo naniniwala, manahimik na lang kayo. At ito na yung pinakahuling linya, yung sukdulang babala. Kung magsasalita ka ng masama laban sa akin, sinisigurado ko sa iyo, bukas o makalawa, mawawala kang parang bula. Kaya, iiwan natin ang talakayang ito sa isang tanong para sa inyo. Kapag ang isang kwentong tulad nito ay inilahad bilang ebidensya, saan nga ba nagsisimula ang paniniwala? Nasa sa atin na ang pag-isipan yan.